Sa episode ngayong gabi, susuriin natin ang dalawang nakakikilabot na misteryo mula sa iba't ibang panig ng Asya. Dalawang kwento na patuloy na umuukit ng takot sa mga taong pinakamalapit na naninirahan sa mga lugar na iyon. Ang una ay magbabalik sa atin sa tahimik na mga suburb ng Kyoto, Japan. Isang kapitbahayang mukhang ligtas, payapa at karaniwan. Ngunit noong tagsibol ng 1954, may nangyaring hindi kailanman na ipaliwanag ni Numan. Iginagalang ang pamilyang Tanaka sa kanilang komunidad. 6 silang magkakapamilya. Tahimik silang namumuhay, hindi nakikialam, at bihirang mapansin. Hanggang sa isang gabi, nagbago ang lahat. Naalala ng mga kapitbahay ang mahihinang tinig na nagmumula sa bahay. Parang may pag-awit o pagrorosaryo. Mabigat ang hangin sa amoy ng insenso. Umuikot sa dilim. Ngunit hindi kilala ang mga Tanaka bilang relihiyoso. Sa totoo lang, wala sa kanila ang nagpapakita ng hilig sa ritual o panalangin. Pagsapit ng umaga, tahimik ang bahay. Lubhang tahimik. Nawala ang pamilya. Walang nakakita sa kanilang umalis. Walang nakarinig ng kaguluhan. At walang makapaliwanag kung bakit nakahain pa rin ang hapag para sa almusal. Maayos na nakahanay ang mga sapatos sa may pinto. May tsaring mainit pa sa kalan. Naglaho ang pamilya na para bang iniangat mula sa kanilang mga buhay habang sila'y humihinga pa. Ano ang nangyari sa kanila? Ngayong gabi, binubuksan natin ang pinto sa kwentong binubulong pa rin ng mga taga-Kyoto sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang kwento ng mga anino, mga ritual, at isang pagkawala na walang sagot. Nakatira ang pamilyang Tanaka sa payak na 2 palapag na bahay, kaunti lamang ang layo sa puso ng Kyoto. Noong dekada 20, ito'y isang kapitbahayan ng likulikong eskinita, malamyos na ilaw ng parol, at mga gabing tahimik na dinudurog lamang ng malayong tunog ng kampana ng templo. Nakatayo ang kanilang bahay sa gilid ng makitid na kalsadang tinahian ng mga punong seresa na yumuyuko sa isa't isa tuwing tagsibol, bumubuo ng lagusang bulaklak. Sa mata ng dayo, perpekto ang tanawin. Isang lugar na tila imposibleng may kakaibang mangyari. Ngunit para sa mga nakatira ron, laging may kakaiba sa bahay ng Tanaka, bagamat walang makapaglagay sa salita. Karaniwan din ang mismong pamilya. Si Hiroshi Tanaka, ang ama, ay empleyado sa rails. Ang kaniyang asawang si Emiko ang nag-aalaga sa mga anak, 3 batang lalaki at 1 babae, na madalas marinig na nagtatawanan tuwing takip silim habang naglalaro sa labas. Ayon sa lahat, magagalang sila, maayos, at hindi kailanman nagdala ng kahihiyan o iskandalo sa komunidad. Sabay silang kumakain, sabay naglalakad papuntang paaralan at gumagalang sa kapitbahay sa tuwing dumaraan. Wala ni anong pahiwatig na bigla na lamang mapuputol ang kanilang buhay, na mag-iiwan ng mga tanong at kaba. Mahalaga ang tagpuan ng kwentong ito. Ang taong 1954 ay kakatuwang panahon sa Kyoto. Muling bumabangon ang lungsod mula sa sugat ng digmaan, ngunit sa lilim ng bagong konstruksyon at makukutitap na ilaw, humihinga pa rin ang lumang daigdig. Ang mga dambanang nakasuksok sa mga eskinita ay patuloy na may alay. Naglalakad pa ring nakayapak ang mga monghe tuwing madaling araw. Mga bulong na paniniwala, minanan ng salinlahi, kumakapit sa bawat tahanan tulad ng amoy usok na naninikit sa dingding. Hindi ito hayagang pinag-uusapan, pero alam ng lahat na may ilang lugar na may bigat, may nipis sa hangin, kung saan ang daigdig ng buhay ay sumasagi ng napakalapit sa kung ano paman. Payak ang layunin sa buhay ng pamilyang Tanaka. Mabuhay, maging matatag, palakihin ang mga anak sa mundong hindi tiyak. Araw-araw ay may ritmo. Tsaa sa umaga, sapatos sa tabi ng pinto,
mga bata sa eskwela, mga gabing may kanin at miso soup. Matatag ang schedule ni Hiroshi sa Riles, maaasahan. Hindi sila mayaman, ngunit hindi rin mahirap, katamtaman, kontento. Kaya nang sila'y maglaho, hindi lamang ang kapitbahayan ang nayanig, kundi buong distrito. Hindi dapat basta naglalaho ang mga ordinaryong tao sa hindi pangkaraniwang paraan. At gayon paman, hindi sa liwanag lumitaw ang unang pahiwatig ng mali. Dala ito ng mga bulong na dumudulas sa maninipis na dingding. Ikinuwento ng mga kapitbahay ang isang gabing may tunog na hindi pag-awit at hindi rin panalangin. Ito'y pagbibigkas, mababa at tuloy-tuloy, ang uring ritmong sumisingit sa buto, bago kayang unawain ng isip ang mga salita. Kasama nito, ang matapang na amoy ng sinusunog na insenso. Mabigat, makapal, kumakapit sa lalamunan. Inisip ng iba na baka may bago silang relihiyosong nakagawian. Ang iba na may kinilabutan. Sapagkat hindi pamilyar ang mga salita. Hindi ang aliwalas na pag-uulit ng mga sutra ng Budismo, kundi parang mas sinauna, mas magaspang, halos apurahan. Mas nakakakilabot ito dahil sa reputasyon ng pamilya. Hindi sila interesadong dumalo sa mga ritual o templo. Praktikal si Hiroshi, halos may pagdududa pa nga. Tahimik si Emiko, mahinahon at hindi mukhang mangunguna sa kakaibang seremonya. At gayon paman, ng gabing iyon, ang paligid ng kanilang bahay ay puno ng mga tunog at amoy na hindi akma. Naghiyawan ang mga aso, saka na tahimik. May bintanang biglang bumagsak kahit walang hangin. Kinabukasan, nang magising ang kapitbahayan sa katahimikan, iba na ang timpla ng lahat. Nakatindig ang bahay ng Tanaka na tila entabladong iniwang nakatiwangwang sa kalagitnaan ng palabas. Nakababa ang kurtina. Nakatakda ang almusal, ngunit hindi nayari. Mga sapatos na maayos sa may pinto, naghihintay sa mga paang hindi nababalik. Sa loob, mainit pa ang tiyaring nasa kalan, parang may umalis lang saglit. At sa mga dingding, sa malalaking hagod ng uling o abo ay may mga panitik na hindi agad nakilala. Mga matutulis at paekis na simbolo ng isang di kilalang sangay ng Shugendo. Mga salitang nagsasalita ng paglilinis, ng pagtawid sa hangganan, ng pag-iwan sa laman. Dito, sa mundong pang-araw-araw na nabiyak ng hindi maipaliwanag, tunay na nagsimula ang kwento ng pamilyang Tanaka. Ang kanilang tahanan, na dati isa lang tahimik na bahay sa Kyoto, ay naging sugat sa kapitbahayan. Paalala na kahit ang pinakanormal na buhay ay maaring maglaho, magdamag, mag-iwan lamang ng mga tanong na nakaukit sa dingding. Nagsimula ito sa isang bagay na maliit, detalyeng malamang ay ipagwawalang bahala kung hindi nasundan ang kung ano pa. Sa gabing bago maglaho ang pamilya, ilang kapitbahay ang nag-ulat ng parehong kakaibang tunog mula sa bahay. Sa unay mahina, tulad ng bulong na tinangay ng hangin. Ngunit habang lumalalim ang gabi, naging mas tiyak ang ritmo. Isang pagbibigkas na, ayon sa marami, parang sabayang dasal. Hindi ito malakas o marahas. Mababa ito sinadya, isang tuloy-tuloy na pintig ng mga tinig na tila magkakapatong. Ang kakatwa, walang sino man sa pamilya ang kilalang gumagawa ng ganoong ritual. Si Aling Saito na nakatira mismo sa tapat ay amoy muna ang napansin. Isinasara niya ang kanyang sliding door. Nang tumusok sa ilong, ang matapang na insenso. Makapal at mapakla ito. Hindi tulad ng banayad na halimuyak na karaniwang sinusunog sa pagdarasal. Sumilip siya at nakitang may manipis na usok na gumagapang mula sa bahay ng Tanaka. Dumaraan sa siwang ng mga bintana. Akala niya ay may apoy. Ngunit may liwanag na kumikislap. Hindi dilaw ng lampara, kundi mas matulis. Naglalaro. Wari mga apoy na nagsasayaw sa loob. Nausisa siya at lumabas para makinig. Doon niya ito narinig ng malinaw. Mga tinig, magkakapatong, umuulit ng mga salitang hindi niya maunawaan.
Hindi iyon mga sutra ng Budismo, giit niya kalaunan. Wala ang payapang himig ng templo. Bagkus, parang hilaw, halos galing sa lalamunan ang bawat pantig. Nanindig ang balahibo niya at dali-dalig pumasok. Nanginginig ang kamay sa pagsara ng pinto. May iba pang nakapansin. Isang delivery boy ang nagsabing may mga aninong gumagalaw sa loob. Ngunit kakaiba ang mga balangkas. Masyadong mahaba, sobrang tangkad, at kayang yumuko ang mga braso sa paraang hindi likas. Akala niya may nakatayong tao sa bintana sa itaas. Ngunit nang muling tumingin, nawala ito. Sa unay, hindi pa banta ang lahat. Kakaiba. Oo, pero hindi nakakatakot. Pinaniwalaan ng mga tao na marahil ay sumusubok lang ang pamilya ng isang nakalimutang ritual. O baka may malalayong kamag-anak na nagtitipon. Gayunman, mabigat ang pakiramdam ng gabing iyon. Maging ang mga aso'y balisa, tatahol, saka biglang titigil. Nakatitig sa bahay ng Tanaka. Sa loob, walang tunay na nakakaalam ng nangyari. Ngunit ang mga piraso ng sumunod na ebidensya ay nakabuo ng nakakakilabot na larawan. Nang pumasok ang mga autoridad, nakahain pa ang hapag. Maayos ang mga mangkok at chopstick. May kanin pa sa rice cooker. Maayos ang mga sapatos sa tabi ng pinto. Para bang mahinahong lumabas ang lahat. Mainit pa ang tsaring nasa kalan. Bahagyang nakabukas ang takip. Ipinahihiwatig nito na walang kaguluhan o pagmamadali. Para bang natigil lang sa gitna ng routine ang pamilya. At hindi na nakabalik. Ang unang komplikasyong di matatakasan ay nasa mga dingding. Itim na marka sa papel at plaster. Mga karakter na tila isinulat gamit ang uling o abo. Malalaking hagod na parang ugat na kumalat. Hindi basta gasgas ito. Sinasadya at may estruktura. Bagamat kakaunti ang nakababasa. Kinalaunan, sinabi ng isang eskolar na mula iyon sa isang hindi kilalang sangay ng Shugendo. Tradisyong bundok na pinaghalo ang Budismo, Shinto at Shamanismo. Nagsasalita ang mga salita ng paglilinis, ng paghubad sa katawang pisikal, ng pagtawid sa ibang dako. Ngunit ang pinakakakaiba, wala namang ugnayan ang mga Tanaka sa Shugendo. Wala sa kanila ang nag-akyat ng sagradong bundok. Walang kasaysayan ng pag-urong suling. Walang balitang kaanib sa sekta. Kaya ang makita ang kanilang bahay na nabalot ng mga simbolo ng ganoong landas ay nakagugulat. Parang may nagutos o may nagpatong sa kanila ng ritual. Ito ang unang tunay na balakid sa investigasyon. Sino ang sumulat ng mga simbolo? Ang pamilya ba mismo? O may pumasok ng gabing iyon? Mukhang sariwa ang uling, parang tinapyas ng kamay ng tao. Ngunit walang fingerprint, walang yapak, walang pilas ng pinto. Kumapit ang abo sa dingding na parang matagal na itong naroon. May ilan pang nagsabing may anyong kumikislap sa itaas na bintana ng gabing iyon. Hindi tao mismo, kundi mga aninong nababakat ng hindi normal. Humahaba na parang usok sa salamin. May lalaking nag-angking nakita niya ang balangkas ng batang nakadikit sa papel na screen. Ngunit natunaw nang siya'y pumikit. Saglit lang ang mga sulyap na ito. Nag-iiwan ng pangambang hindi maalis. Sa puntong ito, kakaiba pa lamang ang mga pangyayari. Hindi pa kakilakilabot. Nawala ang pamilya. Puno ng hindi maipaliwanag. Nasulat ang bahay. Bulungan ang kapitbahay tungkol sa mga narinig. Walang bangkay, walang dugo, walang tanda ng karahasan. Tinrato ito bilang pagkawala. Baka tumakas, baka dinukot. Ngunit hindi nagtutugma ang detalye. Bakit iwang nakahain ang almusal? Bakit iwan ang sapatos? Bakit mainit pa ang tsa? Isang tanong ang kumakain sa lahat. Kung kusa silang umalis, saan sila nagpunta? At kung hindi sila umalis, sino o ano ang kumuha sa kanila? Iyon ang unang komplikasyon. Isang bahay na sobrang karaniwan para pagdudahan, biglang napuno ng mga simbolo, amoy, at tunog na hindi maipaliwanag.
Isang pamilyang sobrang regular para mapulaan. Biglang naglaho ng walang bakas. Isang pagkawala na mas nagdulot ng tanong kaysa sagot, nag-iwan sa kapitbahayan ng pakiramdam na may hindi likas na bagay ang sumagi sa kanilang tahimik na buhay at pinili ang mga Tanaka bilang tatak. Dapat sana'y magdala ng linaw ang imbestigasyon, ngunit lalo lamang nitong pinalalim ang pangamba. Unang patong ng tensyon ay nang kausapin ng mga pulis ang mga kapitbahay. Halos lahat ay may napansin, ngunit habang inuulit, lalo pang kakatwa ang mga salaysay. Isang babae ang nagsabi na nakita niya si Emiko Tanaka, nakatayo sa pintuan pasado hating gabi. Hindi gumagalaw, bahagyang nakatagilid ang ulo, parang may pinakikinggang hindi maririnig ng iba. Kumaway ang babae, ngunit hindi tumugon si Emiko. Isinara lamang niya ang pinto ng walang salita. Isa pang kapitbahay ang nagsabing nakita niya ang 4 na bata sa itaas na bintana. Mapuputla ang mga mukha sa ilalim ng kumikislap na ilaw. Parang may ilaw mula sa ibaba. Ngunit walang sino man ang nakakita sa kanilang lumabas. Sumunod ang ikalawang kakatwang pangyayari. Isang pulis na pumasok sa bahay. Ilang araw matapos, ang pagkawala ay biglang nawala ng malay sa pasilyo. Sabi niya, napakakapal ng hangin. Parang may di nakikitang kamay na pumipisil sa kanyang dibdib. Nang magkamalay, ibinulong niyang may mga tinig sa likod ng dingding. Hindi mula sa iisang direksyon, kundi sa lahat ng panig. Magkakaugnay na parang ritmong pagbibigkas. Tinawag iyon ng kaniyang kasama na nerbiyos lamang. Ngunit kumalat ang balita ng pagkahilo at nag-alinlangan na ring pumasok ng mag-isa ang ibang pulis. Dumating ang tauhang kumukontra sa opisyal na linya. Isang monghe mula sa maliit na templo sa gilid ng Kyoto. Narinig niya ang usap-usapan at dumating nang hindi inanyayahan. Iginiit na kailangan niyang makita ang bahay. Unay, inismol siya ng mga pulis. Ngunit nang makita niya ang mga marka, agad niya itong nakilala. Hindi ito gawa ng karaniwang shugendo, anya, kundi ng tinanggihang sangay nito. Layunin ng kanilang ritual na hubarin ang espiritu sa katawan. Itulak ito sa kabila ng hangganan ng buhay at kamatayan. Sumalungat ang kaniyang salita sa opisyal na investigasyon na mas gusto ang lohikal na paliwanag. Baka pagdukot, baka planadong pagkawala. Ngunit nanindigan ang monghe. Kinuha ang pamilya, hindi ng kriminal, kundi ng puwersang dapat hindi ginagalaw. Sinabihan pa niya ang mga pulis na magsunog ng insenso bago muling pumasok kung ayaw nilang madamay. May tumawa, may palihim na sumunod at nagbaon ng anting-anting. At saka lumitaw ang kakaibang pahiwatig. Sa ilalim ng mesa sa kainan, halos di makita ang gasgas na nakaukit. Huwag sumunod. Mababaw at nagmamadaling pagkakayari. Tila gamit lamang ang kuko. Umaalo ng sulat, nanginginig pero malinaw na Hapones. Pinagtalunan kung miyembro ba ng pamilya ang sumulat o kung may iba. Lalo lamang nitong pinalalim ang hiwaga. Sino ang nag-iwan? At ano ang ibig sabihin? Pabigat ng pabigat ang presensya ng bahay. Iniiwasan ng mga tao ang dumaan doon sa gabi. Iyong napapadaan ay sinasabing may mga anyo sa bintana. Malalaking aninong hindi sa pamilya. May mga nagsasabing naririnig nila ang kaluskos ng porselana na parabang paulit-ulit na isinasalang ang mesa sa almusal. Nag-alsa ang tensyon ng may kabataang naghamunan na lapitan ng bahay sa gabi. Bumalik silang namumutla, iginiit na may gumagalaw sa loob. Isa'y nakita raw ang palad ng bata na dumidiin sa papel na dingding, nag-iiwan ng maitim na bakas na unti-unting naglalaho. Isa pa'y nakarinig ng yabag sa itaas, bagaman walang tao sa ikalawang palapag. Nagtakbuhan sila, naiwan ang tsinelas sa may pintuan.
Huminto ang imbestigasyon. Walang bangkay, bakas o tanda ng karahasan. Wala silang maisusulong kundi unsolved. Pero tumanggi ang mga lokal na tapusin ang kwento. Muli pang bumalik ang monghe, tumayo sa tapat, at nagbabala. Hindi pa tapos ang ritual. At kung gambalain, hahanap ito ng susunod na pamilya. Nag-iwan ang kaniyang salita ng ginaw. Hinati ang komunidad sa mga naniniwala at mga nag-aalangang naglagay ng mga alay sa may pinto. Dagsa ang mga tanong na walang sagot. Sino ang sumulat ng babala? Bakit kakaiba ang himig ng pagbibigkas? Paanong naglaho ang buong pamilya na walang bakas? At bakit kahit nakaselyo na ang bahay, may aninong naglalaro sa screen tuwing kabilugan? Bawat paihiwatig ay patungo sa higit na kalituhan. Bawat babala ay mas malalim na takot. Ang bahay ng Tanaka na dati ordinaryo ay naging lugar na nilalayuan at wala pa ring nakaaalam kung kusa ba silang umalis o may mas madilim na kumitil. Habang tumatagal na hindi ginagalaw ang bahay, lalong bumibigat ang presensya nito. Ang mga araw ay naging linggo, ngunit nanatiling nakapirmi ang hapag at ang uling sa dingding. Hindi ang katahimikan ang pinaka nakakakilabot, kundi ang pakiramdam na ang katahimikan ay nakatingin. Para bang ang bahay mismo ang pumalit sa pamilyang nilamon nito. Napilitang bumalik ang mga autoridad, dala ang mga parol, tagasulat, at ilang iskolar para isa-isang itala ang mga simbolo at tapusin ang kaso. Ngunit pagpasok pa lamang, iba na ang hangin, makapal, malagkit, parang basang tela sa balat. Maging ang apoy ng parol ay kumikiling. Wari tinutulak ng hangin. Pumasok sila sa kainan. Napansin ng isa ang mamasang bilog sa paligid ng mangkok. Parang kakahain lang. Isa pa ang humawak sa tsaring nakasalang napaigtad. Mainit. Hindi kumukulo. Ngunit tila bagong init. Nagbulungan ang mga iskolar. Naghahanap ng rasyonal. Ngunit naputol ng isang tunog. Mula sa marahang kaskas, parang kuko sa papel. Dumami ito. Umalingaw-ngaw sa lahat ng dingding. Nanginginig ang mga marka ng uling. Parang humahagibis sa ilalim ng puwersang di nakikita. Umahon ang mahinang pagbibigkas, hindi boses ng tao. Parang ang bahay na mismo ang natutong magsaulo ng ritual at inuulit ito. Parehong ritmo na narinig ng mga kapitbahay. Tuloy-tuloy sinadya, kinakain ng katinuan. Nahulog ang isang parol. Nadurog at nangalahati ang ilaw sa silid. Sa dilim na iyon, nanumpa ang lahat na may gumalaw sa dingding. Hindi refleksyon, hindi ilusyon. Mga aninong umiikot sa uling, mga paat kamay na humahaba ng lampas tao, mga mukhang kalahati lamang. Hindi iyon ang mga Tanaka o hindi ganap. Mga alingaw-ngaw lamang, malabong hugis na nakakulong sa sayaw na hindi sa mundong ito. Nag-umpisa ang takot. May nagtalo kung lalabas na. Ngunit nagpumilit ang mga iskolar. Tila may mahahalagang matutuklasan. Habang lumalalim ang pagbibigkas, may biglang bugso ng hangin. Kahit wala namang bukas na bintana. Umalon-alon ang mga marka ng uling. Parang nabuhay, kumalat ang gilid, na tila ugat na lumilipat ng lupa. At dumating ang sandaling bumasag sa katahimikan. Mula sa hagdan, marahang yabag pababa. Mabagal, sinasadya, isa-isa. Natigilan ang lahat. Nakatitig sa hagdanang madilim. May hagikik ng bata. Kasunod ang yabag ng paang nakapaa sa kahoy. Ngunit walang anyong lumitaw. Bagkus umunat ang mga anino mula sa tuktok. Gumuguhong parang likidong dilim. Isa sa mga iskolar. Nanginginig, ngunit matapang. Nagsimulang bumigkas ng panangga. Umalingaw-ngaw ang kaniyang boses. Saglit na naputol ang chant. Wari nakikinig. Ngunit tumugon ang isa pang boses, hindi sa bibig ni Numan, mula sa hangin mismo. Inulit nito ang kaniyang salita. Binaluktot. Ibinalik sa ritmo ng ritual. Hindi kinaya ng isip. Bumagsak siya,
Tinakpan ang ulo. Isinisigaw na ang mga tinig ay nasa loob niya, hindi sa labas. Hinila siya ng mga pulis. Huli na, sumagot ang bahay. Hindi ito bakante. Nakikilahok ito. Ang ritual na sinimula ng mga Tanaka ay hindi natapos. Umuulit ito. Gutom na kumumpleto. Dumidikit ang mga anyo sa dingding. Pumipisil ang mga palad sa papel. Nag-iiwan ng itim na mantsang kumakalat parang langis. May sumigaw na umalis. Ngunit biglang sumara ang pinto. Namaypay at namatay ang mga apoy. Naiwan ang malamlam na buwan. Sa liwanag na iyon, gumalaw ang mesa. Dahan-dahang umatras ang isang upuan. Parang may hihila para umupo. Umusad ang mangkok. Muling inaayos ang hapag. Para bang hinihintay ang pamilyang bumalik. Doon napansin ng isa ang sariwang ukit sa gilid ng mesa. Muling mensahe, malalim at desperado. Hindi pa tapos. Nanginginig niyang sinundan ang mga letra. Wala iyon noon. Bago ito. Marahil ginawa. Matapos silang mawala. Huminga ang silid. Tila sumisikip sa bawat dibdib. Lumakas ang pagbibigkas. Hindi na mahinahon. Umuugong sa sahig. Kumutitap ang mga simbolo ng uling. Ang mga gilid ay parang baga. At sa init at ingay na iyon, naunawaan nila ang katotohanan. Hindi lang sila tumitingin sa ebidensya. Nasa loob sila ng ritual. Nagtipon ang mga anino sa kisame. Umunat ang isa. Hugis tao. Walang mukha. Ngunit hindi mapagkakaila ang pagkatao sa balangkas. Tumungo ito sa mesa. Dahan-dahang yumuyukod. Wari uupo. Sa sandaling iyon, hindi na ano ang nangyari sa mga Tanaka ang tanong, kundi baka kami ang susunod. Sapagkat hindi natapos ang ritual noong tagsibol ng 1954. Gutom pa ito, hindi pa tapos, at ngayon may bago itong mga kalahok. Lumipas ang mga linggo at buwan, at tuluyang lumubog sa pahayagan ang kaso ng Tanaka. Naging bulong-bulungan na lamang. Opisyal na natiling walang resolusyon. Isang misteryong walang ebidensya. Ngunit sa mga kapitbahayan ng Kyoto, ayaw mamatay ng kwento. Bawat pagsasalaysay ay nagbabago ng bahagya hanggang matunaw ang guhit ng katotohanan at alamat. Doon sumulpot ang unang paglilinaw. Isang retiradong propesor mula sa Kyoto University ang lumantad matapos mabasa ang tungkol sa mga marka sa dingding. Eksperto siya sa kasaysayan ng relihiyon, mga obscure na sekta, at ipinagbabawal na tradisyon. Giit niya, mula ang mga karakter sa isang may sangay ng Shugendo na sumuway noong mga nakaraan, kinundena dahil sa radikal na paniniwala. Sa sekta nilang iyon, bilang piitan ng katawan, sisidlan ng dumi na nakukulon ang kaluluwa. Sa matitinding ritual ng paglilinis, apoy, pagbibigkas at alay, pinipilit nilang pakawalan ng espiritu, ipatawid sa maaganas, hangganan ang laman, tungo sa mas dalisay. Karamihan sa sekta ay naghahanap ng kaliwanagan sa disiplina at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Ito naman ay naghahanap ng pagtakas sa pamamagitan ng pagwasak. Hindi basta sulat ang uling sa dingding. Sabi niya, ito'y mapanang ritual. Sunod-sunod na gabay, mula yugto hanggang yugto. Ang pagbibigkas na inilarawan ng mga kapitbahay ay katugma ng mga dasal sa ipinagbabawal na teksto. Mga salitang hindi dapat binibigkas, maliban sa mga lihim na kuweba. Ang insenso'y hindi panalangin, kundi panukat ng tali sa pisikal, pampamanhid ng pandama, hanggang maihulog ang katawan. Nagbago ang lahat. Hindi basta nawala ang pamilya, naakit o pinilit silang pumasok sa ritual. Nabubura sa kanila sa mundong ito at maghahatid sa isa pa. Kung kusa o sa puwersa, hindi tiyak. Ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi dapat may bangkay sa ritual na iyon. Dapat anino lamang ang matira, mga bakas sa dingding, sa bintana, mga alingaungaw sa gabi. Ang huwag sumunod sa ilalim ng mesa ay umigting ang bigat. Hindi lang babala, isang huling pagsusumamo, baka mula sa isa sa pamilya na huling natauhan.
paghadlang upang walang iba pang pumasok sa parehong landas. Ang nakahain na almusal, sapatos sa pinto, mainit na tsaa, hindi pag-iwan, kundi pagputol. Nasa gitna sila ng normal na buhay, nang hilahin palabas ng ritual. Maging ang mga anino sa bintana ay nagkabuhay na konteksto. Sa marami sa Shugendo, ang anino'y lataak, piraso ng iniwan ng katawan pag-alis ng espiritu. Kung nais agawa ang ritual, hindi ilusyon ng kisap sa bintana. Mga remedyo ito, mga mantsang palagiang umuulit na ipit sa pagitan ng paglaho at pagbabalik. Kahit ang pulis na nabuwal na sinabing pinipisil ang dibdib ay nagtugma. Paliwanag ng propesor, hindi kumpletong ritual ang nag-iiwan ng pagbaluktot sa espasyo. Parang alon ng presyo. Ang mga bulong na narinig niya ay mga piraso ng tiyan. Nakatigis pa rin sa bahay. Paulit-ulit ng walang hanggan. Ngunit ang nakakabahala, kailangan ng angkla ang ritual. May ilang bagay na humahawak sa bukana ng daan. Alay, sakripisyo, o gabay na espiritu. Sa bahay ng Tanaka, walang nakitang ganoon. Dalawa ang ibig sabihin. Nabigo ang ritual. Naipit ang pamilya sa pagitan ng mundo. Unaroon pa rin ang angkla. Nakatago sa lantad. Nang pilitin siyang tukuyin ng angkla, umayaw siya. Sapat na raw ang babala. Mapanganib ang mga di tapos na ritual. Hinahatak ang iba. Huwag sumunod. Anya, inuulit ang ukit sa mesa. Nagbago ang tingin sa kaso. Hindi na sakripisyo ng krimen, kundi kalahok sila, nais man o hindi, sa mas matanda at mas madilim. Ang uling sa dingding ay susi. Ang pagbibigkas ay pagtawag. Ang insenso ay pangputol sa mundong ito. Ngunit na natiling bukas. Ang pinakamahirap. Sino ang nagdala sa kanila rito? Bakit sila? Napaka-ordinaryo. At kung nabigo, ano na ang sinapit ng kanilang mga kaluluwa? May mga bulong na dinala sila sa kabundukan, nilamon ng lupa. Ang iba na may naniniwalang gumagala pa ang mga espiritu, naghahanap ng pagganap. Hinihila ang sino mang lumapit. Ang propesor ay walang aliw. Hindi pa tapos ang ritual, aniya. At ang mga di tapos, hindi nagpapahinga. Nagbago ang lente, ngunit hindi nalutas. Mas lumalim pa ang takot. Ang uling sa dingding, hindi na kuryosidad, kundi pilat. Ang mga anino, hindi basta ilusyon, kundi babala. At ang bakanteng bahay, hindi na crime scene, kundi tarangkahang nakasiwang. Naghihintay sa sino mang mangmang na tumawid. Nang sa wakas ay makalabas ang mga investigador, wala nang dugo sa mukha. Walang nagsalita ng kanilang nakita. May ilan na mula noon ay nagbitbit ng anting-anting. May iba'y nanahimik at hindi na muling nagbalik. Walang ipinagbago ang ulat. 6 na miyembro ng pamilya ang naglaho. Walang bakas, walang lohikal na paliwanag. Kaso sarado. Ngunit iba ang alam ng kapitbahayan. Narinig nila ang pagbibigkas. Naamoy ang insenso. Nakita ang anino sa bintana, kahit sarado ang bahay. At nang kumalat ang balitang muling inayos ang hapag sa loob, gumalaw ang mga mangkok at chopstick. Lumingas ang bulungan. Nawala ang mga Tanaka. Ngunit may nananatili sa bahay. Minsan pang bumalik ang monghe, tumindig sa tapat na parang hinahamon. Nagsunog ng insenso, mahina ang dasal. Nang tanunging patay na ba ang pamilya, umiling siya. Hindi patay. Aniya. Hindi rin buhay. Tumawid, ngunit hindi lubos. Tumanggi siyang magpaliwanag. Inuulit lamang. Ang mga ditapos ay hindi nagpapahinga. Makaraang dekada. Nakatayo pa rin ang bahay. Walang may gustong tumira. Nakaasara ang kortina. May bitak ang bintana. At kinakaning ng panahon ang kahoy. Sa mga gabing maliwanag ang buwan, may naniniwalang nakikita ang mga silwetong gumagalaw sa likod ng papel na screen. Isang ina, isang ama, 4 na bata. Hindi lubos ang anyo. Palaging kumikislap. Wari na ipit sa pagitan ng dito.
at ng kung saan. At minsan, kapag humahampas ang hangin sa makikitid na lansangan, may boses daw na maririnig, hindi sigaw ng saklolo, hindi hiyaw, kundi mababang pagbibigkas, paikot-ikot, pinipiga ang baga. Ang makarinig ay hindi nagtatagal. Bibilisan ang lakad, umiwas lumingon, natatakot na kung titingin, makikita nila ang hapag sa loob na naghihintay. May upuang nakahila, may nakahandang pwesto. Hindi na ano ang nangyari ang tanong. Sino ang susunod na tinatawag ng ritual? Hindi lamang ang Tanaka ang kaso. Makalipas ang 8 taon, malayo sa Kyoto, may isa pang pamilyang naglaho sa parehong kakatwa at nakakakilabot na paraan. Sa pagkakataong ito, sa Chinatown ng Singapore, puno ng ingay, liwanag ng parol, at tiyak na kumpas ng kalakalan. Ngunit sa likod ng isang nakapinid na pinto, may katahimikang bumagsak na hindi maipaliwanag. Tulad ng sa mga Tanaka, iniwan ng pamilyang Chua ang bahay na tila napirmi sa ritual. Isang tagpong parang may hinihintay o may sinasalubong. At gaya noon, nakabaon ng sagot sa mga simbolo, mga alay, at isang huling mensaheng inukit para sa sino mang sasapol. Naninirahan ang pamilyang Chua sa puso ng Chinatown, isang lugar na noong unang bahagi ng dekada ihong siksata ay masigla at masikip. Magkakadikit na shophouse, kupas ang kahoy na bintana sa lagkit ng halumigmig, at ang mga pasilyo'y pinupuno ng amoy ng mantika, tuyong isda, usok ng insenso, at basang pawid. Mula madaling araw hanggang hating gabi, humahalimuyak ang kalye sa tinderong sumisigaw, tsismisan ng kapitbahay, at kalansing ng dice sa tagong sulok. Buhay na buhay ang lugar, ngunit babalik ta rin ng kwento ng mga Chua ang kahulugang iyon. Hindi sila mayaman, ngunit maayos ang kabuhayan. May munting pagawaan ng patnanahi si Ji Chua sa ibabang palapag, laging abala ang kamay sa tela, at matalim ang mata sa likod ng makakapal na salamin. Ang asawa niyang si Mei Ling ang namamahala sa sambahayan at sa 3 anak sa primarya. Madalas umalingaw-ngaw ang tawa ng mga bata sa makitid na hagdan, tumatagos sa pasilyo. Karaniwan, huwaran, ganito sila ilarawan. Masikap, buo. Tipikal ang shophouse. 2 palapag, may itim na biga, at dingding na sinipsip ng tropikal na dampi. Sa ibaba, hati sa tindahan, at sa maliit na altar sa tabi ng dingding. Siksik sa lalagyan ng insenso, prutas na alay, at kupas na larawan ng mga ninuno. Sa itaas, masisikip na tulugan. Ang mga kamay dikit sa dingding na sumisimsim ng bawat ingay mula sa ibaba. Ngunit may ibinubulong ang Chinatown na mas luma pa kaysa kalakalan, nakaugat sa gutom na buwan, Hungry Ghost Festival. Sa pagsunog ng papel, sa paniniwalang malapit lamang ang mga patay. Kahit sa pinakamaliwanag na oras, may kwento ng mga espiritong gumagala sa pagitan ng mga pwesto. Pumapasok sa bahay sa siwang ng pinto. Pinapabaya ang huwag sumipol sa gabi. Huwag itusok ng patayo ang chopstick sa kanin. Huwag baliwalain ang alay. Kaswal lamang na sinusunod ng mga Chua ang mga kaugaliang ito, tulad ng lahat. Nagsusunog ng insenso tuwing pista, nagiiwan ng munting plato ng kanin, at bahagyang yumuyuko sa larawan ng mga ninuno. Paggalang, hindi debosyon. Walang anumang palatandaan na may inihahanda silang higit pa. Kaya nang sila'y maglaho, doble ang gulat. Walang kakaibang tsismis, walang utang, away, iskandalo. Pamilyang nagtatrabaho at nag-aalaga ng anak. Nakasandal sa tradisyon tulad ng karamihan. Hindi maihihiwalay ang tagpuan sa kahulugan. Sa Chinatown, ang bawat eskinita ay ritual. Bawat pintuan ay humuhuni ng alaala. Sa 7 buwan, lalo na, tumitindi ang paniniwala na magkasabay naglalakad ang buhay at patay. Dito nakatadhanang matapos ang kapalaran ng mga Chua. Payak ang layunin, mabuhay at umunlad sa lungsod na mabilis ang pagbabagong anyo.
Noong 1962, hindi na kolonyal na puerto ang Singapore, subalit hindi pa rin modernong higante. Lungsod sa pagitan, mga gusali binubulong pa lamang, ngunit altar ng ninunoy hari sa bawat tahanan. Ang mga tsuwa ang bisagra, tindahan bilang pag-unlad, altar bilang tradisyon. Isang maalinsangang gabi, may narinig ang mga kapitbahay, mga sigaw, matulis at bigla. Pumuputol sa ingay ng Chinatown. Kasunod ang amoy ng sinusunog na joss paper. Hindi bahagyang halimuyak ng pista, kundi makapal, sumasakal, kumakapit sa damit, at pumapasok sa bawat sulok. Nag-atubili ang mga pinakamalapit, natakot makialam, at binalutan ng pamahiin. Kinabukasan, nakapinid ang pinto mula sa loob. Walang makina ng pananahi, walang yabag ng bata, walang kaluskos. Pagsapit ng hapon, lumaganap ang bulong. Hindi nakita ang pamilya. Tinawag ang pulis. Ayaw man sana. Ngunit ang nakapinid na pinto'y kahina-hinala. Nang basagin nila ang pasukan, tumambad ang tanawing nagpadilim sa buong lungsod. Hindi basta umalis ang mga tsuwa. Iniwan nila ang entabladong parang para sa ritual. Hindi sa pag-alis, kundi sa nadiskubre, lumitaw ang unang senyales ng mali. Ayos ang harapan, maayos ang tela, ang gamit ay nasa mesa. Walang alikabok, parang ilang oras pa lang. Ngunit sa loob, unang komplikasyon, sa altar na nakapatong sa dingding, may mga alay na parang para sa hungry ghost. Mga mangkok ng kanin, karne, tasa ng tsaa, mga insenso na naupo sa tabo. Ngunit tapos na ang pista, makalipas ang ilang linggo. Bakit may ganitong pagsasalansan sa karaniwang buwan? Mas nakakakilabot ang bakas. Isang landas ng sinunog na piraso ng joss paper, malutong, itim, mula altar hanggang kwarto ng mag-asawa. Para itong gabay, sadyang inilatag. Sinundan ito ng mga pulis. Dumadag-undong ang abo sa ilalim ng bota, hanggang marating ang kwarto. Walang laman ang mga kama, ngunit gusot ang kumot. May bakas pa ang ulo sa unan, parang kakabangon lamang. Walang nawalang bagahe, para bang lumabas lang sandali at hindi na bumalik. Dito natulala ang lahat. Sa itaas ng altar, sa malalaking pulang hagod, nakasulat. Paparoon kami kung saan tumatawag ang mga ninuno. Sariwa ang pinta, kumikintab pa, ngunit walang pintura o brush. Sa paligid, walang fingerprint. Pamilya ba ang sumulat? Kung oo, bakit? Kung hindi, sino ang pumasok sa bahay na nakakandado mula sa loob? Naghanap sila ng palusot. Sekretong labasan sa pilitang pasok, ngunit wala. Lahat ng pinto'y nakakandado. Bintana'y may rehas, walang pakiwal. Nawala ang pamilya na parang usok. Iniwan ang mga alay, ang landas ng abo, at pahiwatig na pamamaalam. Kumalat ang balita. May mga nagsabi na inangkin sila ng mga espiritu, inakit ng ritual na sumablay. May mga bulong ng utang at lihim na lipunan, ngunit hindi maipaliwanag ang kandadong pinto o ang tindahang tahimik. Iisa ang tanong, saan napunta ang pamilya? Iyon ang unang komplikasyon doon. Hindi lang pagkawala, kundi entabladong iniwan para sa kung ano pa. Isang di tapos na ritual, pahiwatig na di maunawaan, at landas na tumutunghay sa kwartong walang pag-uwi. Sa halip na matapos ang hiwaga, lalo itong lumalim. Sinarado ng pulis ang bahay at idineklarang missing ang pamilya. Ngunit sa Chinatown, mabilis ang tsismis. Kinagabihan, nagsimulang sumiklab ang tensyon. Kada ulit, may bagong takot. Ilang araw, pangalawang kakatwa ang nangyari. May batang pulis na nakadestino sa pinto, hindi naniniwala sa pamahiin. Para sa kanya, tumakas ang pamilya. Baka may utang at entablado lamang ang mga alay. Ngunit habang naninigarilyo, napansin niyang may manipis na usok na sumusungaw sa siwang ng bintana kahit sarado ang bahay. Lumapit siya at amoy insenso. Makapal sumasakal. Eksaktong inilarawan ng kapitbahay. Pagpasok niya,
nakasakalang hangin. Parang oras-oras may sinusunog na papel. Ang mga alay sa altar, kanin, manok, tsaa, iba na ang anyo. Umiinit pa ang kanin, sariwa ang tsaa. Gayong kahapon lamang, alam niyang malamig ang mga iyon. Kumalat ang balita sa mga pulis, ngunit tinawag ng nakakataas na pinagpalit ng mga sumalakay. Ngunit buo ang selyo at kandado. Tumanggi ng magbantay ang kabataang pulis. Buhay ang bahay, anya. Pinapakain nito ang altar. Dito pumasok ang karakter na sumasalungat. Isang matandang sinse sa itaas ng botika. Ilang dekadas siyang nagagamot at nagbibigay payong espiritual. Nang marinig ang detalye, iginiit niyang hindi sa pilitang kinuha ang pamilya. Kusa silang sumunod. Paparoon kami kung saan tumatawag ang mga ninuno. Anya, hindi iyon banta. Pagsunod iyon. Tinawag nila ang mga patay at tumugon ang mga buhay. Pinagtawanan siya ng pulis. Ngunit tumimo sa kapitbahay. Lagi sila sa kwentong ang mga ninuno ay dumaralaw sa panaginip. Naghihikayat na igalang ang nakalimutang gawi. O nagpaparusa kapag napabayaan ng alay. Kung tinawag nga ang mga tsuwa, marahil ang ruweda ng alay at sinunog na papel ay paghahanda. Hindi pamahiin. May isang detalye ang humiwalay. Natagpuan sa likod ng pinto ng kwarto ang mahihinang marka ng tsalk. Bahagyang nabura, ngunit mababasa. Hindi kaming lahat. Sariwa ang tsalk. Nagmamadali ang sulat. Parang may pumupunit ng oras. Pero sino ang sumulat? Kung kusa, bakit may umaayaw? Kung sa pilitan, paano nakapagsulat? Nag-alsa ang takot. May nagsabing isa sa mga bata ang tumutol. Ang iba ay naniniwalang magulang ang naghanda ng altar at mga bata ang umayaw. Ngunit mananatiling usok ang katotohanan sa likod ng kandado at kawalan. Habang nakaselyo ang bahay, dumarami ang kwento. May mga nagdaraan sa gabi na nagsasabing nakaririnig ng mahihinang tinig. Mga batang nagdarasal, kaluskos ng pinggan sa mesa, hila ng upuan sa kahoy. May babaeng nagsumpang may aninong nakayuko sa altar. Nakaluhod. Ngunit nang dumilat, wala na. Nagsimulang mag-iwan ng alay ang mga tao sa sarili nilang pintuan. Baka sakaling hindi maghanap ang gutom na espiritu ng iba pang bahay. Ang iba'y umiwas sa buong kalye. Dumidikit sa balat ang masaing awang amoy ng insenso. At nanatiling nakabitin ang tanong, kung tunay na tumugon ang mga tsuwa sa tawag ng ninuno, bakit may hindi kaming lahat? Nagpasya ang mga autoridad na buksan muli ang bahay. Sobra ang bulong, usok sa siwang, aninong nasa likod ng rehas. Dala nila ang parol at kwaderno, ngunit pati ang kaba. Una nilang napansin ang amoy, mas malakas, parang isinawsaw sa insenso ang dingding. Kumaluskos sa paa ang malutong na joss paper. Hindi na landas, kundi nakalatag sa buong sahig. Parang altar ang buong bahay. Hindi na bakante ang mesa. Sa gitna, maayos na mga alay. Sumisingaw ang kanin. Buo ang inihaw na manok. Mainit pa ang tsaa. May nakapansin ng namuong hamog sa tasa. Parang kakabuhos lang. Gayong sarado ang pinto at selyado ang bahay. Humiwalay ang grupo. Ang nasa itaas ay agad tumawag. Ang kamay hindi lamang gusot. Parang may kabigat na humiga at bumangon lang. Mainit ang kutsyon na itulak ng kamay ng pulis. May laruan sa ilalim ng kumot na iwang kalahati. Parang iniwan sa gitna ng laro. Nagsimula ang pagbibigkas, mahina, tulad ng hangin sa kawayan. Mababang ugong na walang pinanggagalingan. Lahat ay natigilan. Sinusundan ang tunog. Mula sa sahig, dingding, kisame. Sa unay bulong, saka naging malinaw, ritmo, hindi ganap na tao. Hindi rin ganap na hindi tao. Isang batang iskolar ang kumilatis ng paantig. Katugma raw ng panalangin sa gutom na buwan. Ngunit baligtad ang kumpas, parang ibinalik ang ritual. Hindi para pakainin ang espiritu,
kundi tawagin sila. Sumunod ang mga yabag, mabigat, mula sa silong ng atik. Lahat ay tumingala. Umungol ang tabla, isang hakbang, isa pa, kahit hindi binuksan ang siwang. Bumukas ang isang bintana sa itaas. Umihip ang hangin, nagsabog ng abo, pinatay ang kalahati ng parol. May sumigaw, sa dingding sa itaas ng altar, kung saan nakasulat ang paparon kami. Nagbago ang mga letra. Sariwa na namang pula, kumikintab. Ngunit ibang mensahe, sila ang susunod. Tumigil ang silid. Nagkagulo sa paliwanag, pintura, tao. Subalit lahat ay nakatutok sa dingding. Walang humawak. At nagbago ang salita. Parang may dinakikita ang kamay na sumausaw sa pula at sumulat sa harap nila. Umatras ang batang pulis pabulong. Narito pa kang pamilya. Hindi buhay, hindi patay. Umiikot sa altar. Itinuro niya ang Joss paper. Bahagyang umaangat. Parang may dumaraan. Umagapay ang papel. Gumawa ng bagong landas. Hindi na patungong kwarto, kundi paikot sa pinto. Sa kinatatayuan nila. Lumakas ang tiyan. Hindi na dasal, kundi utos. Tinakpan ng mga iskolar ang tainga. Bumubulong ng panangga. Natabunan ng boses. Lumapot ang hangin. Sumikip ang dibdib. May napaluhod. Humaba ang mga anino sa dingding. Nag-anyong balangkas ng pamilyang Chua. Lalaking mataas, babaeng payat, tatlong maliit, ngunit tikwas ang galaw, parang manikang pinutol ang tali. May sumigaw na labas. Hinila ang trangka. Ayaw bumigay ang pinto. Ipinadyak ang bintana. Umuga ang rehas, matibay. Naging bitag ang bahay at humihigpit ang ritual. Mula sa itaas, sa kwartong may pinakamaliit na kama, narinig ang boses ng bata. Mahinahon, nanginginig. Hindi kaming lahat. Parehong salita sa pinto. Napaangat ang ulo ng lahat. Uminog muli ang linya. Mas malakas hanggang pasigawin ang tiyan. Nag-alab ang mga parol. Nanginginig. Kumalansing ang porselana. Biglang nagliyab ang landas ng Joss paper. Umikot sa paanan ng mga investigador. Sigarilyo ng apoy na walang usok. Akala ng lahat, dutupukin sila. At gaya ng biglang pagsiklab, bigla ring tumigil ang lahat. Naputol ang tiyan. Natigil ang anino. Namaypay ang apoy. Naging abo. Nanatili ang mga salitang pula sa dingding. Sila ang susunod. Walang nagsalita. Ngunit naunawaan ng lahat. Hindi basta naglaho ang mga Chua, inaangkin sila. At ang puwersang iyon ay nagtanda sa mga buhay. Hindi na ano ang nangyari, kundi gaano katagal bago niya kami tawagin. Nagpumilit ang mga opisyal na ikubli ang istorya. Sirang lampara, maling dinig, histerya. Ngunit ang mga lalaking tumayo sa apoy, nakarinig sa boses ng bata, hindi madadaya. May nangyari sa bahay. Hindi ito pamahiin lamang. Mula sa hindi inaasahan, sumulpot ang paglilinaw. Isang historiador mula Malaya, eksperto sa tradisyong Chino, sinangguni sa larawan ng mga alay, Joss paper, at pulang sulat. Hindi siya natigilan. Tugma raw lahat sa ritual ng gutom na buwan. Ngunit may isang mahalagang baligtad. Karaniwan, inaamo ang mga espiritu, pinapakain, upang huwag gambalain ang buhay. Dito, hindi pag-amo, kundi paanyaya. Ang landas ng papel mula altar patungong kwarto, hindi aksidente. Sa tradisyon inilalatag minsan sa libing, upang ihatid ang espiritu sa ilalim daigdig. Dito binaligtad, hindi ang patay ang inihahatid, kundi ang buhay ang inakay patungo sa kanila. At ang linyang paparoon kami, hindi basta pamamaalam. Kaakibat nito ang paniniwala, bihirang banggitin, na sa ikapitong buwan, hindi lamang bumubukas ang tarangkahan para sa patay, kundi maaari ring tumawid ang buhay kung sila'y tinatawag. Maaaring pauwiin ng ninuno ang inapo, hindi sa karaniwang kamatayan, kundi sa kusang pagsuko sa ritual. Nabago ang lente ng lahat. Ang mga sigaw na narinig,
Hindi kailangang takot, maaaring pakikibay ka. Hindi lahat ay sumang-ayon, kaya may hindi kaming lahat, may tumutol. Ngunit inihatak ang pamilya. May isa pang detalye. Sa paniniwalang Tsino, ang alay na mainit pa o sariwa matapos ang matagal ay tanda na tinanggap ito ng espiritu. Hindi ilusyon ng kumukulong kanin at tsaa, ebidensya, may kumain sa kabila at patuloy na humihiling, buhay ang altar. Maging ang mga boses at anino ay nagkaroon ng saysay. Sa maraming tradisyon, ang anino'y kaulilang bakas ng kaluluwa na iiwan pag tumawid. Kaya ang kisap sa bintana, hindi patibong ng buwan, kundi residual, mga loop na naipit sa pagitan ng iniwan at pinasukan. Kumalat ang salita. Hindi dinukot, hindi tumakas, kundi tumawid ang mga tsuwa, kusa o hindi. Ang pinakamalaking takot, maaari pa itong maulit. Hindi pa tapos ang ritual. Nagbabago ang pulang sulat, sila ang susunod, ay babala. Naghahanap pa ito ng kaganapan. Maging ang bilog ng apoy at tiyan, hindi basta saksi ang mga investigador. Napasok sila. Hindi saradong kaganapan ang pagkawala. Isang nagaganap pa. Para sa iba, linaw. Para sa iba, lalong dilim. Kung tumatawag ang ninuno, sino ang susunod na sasagot? Nakakabit ba ito sa dugo ng tsuwa? O sino mang papasok? Walang nakaalam. Ipinapako ng autoridad ang bahay. Binabantayan ng kalye. Ngunit alam ng lokal ang totoo. Umiiwas sila. Tumatawid sa kabila ng daan. Nag-iiwan ng alay sa sariling pinto. Umaasang hindi gumala ang tsuwa. Kaya't ang paglilinaw ay lalo pang naghasik ng hiwaga. Ang sigaw ay pakikibaka. Landas ng papel ay patnubay. Alay na mainit, tinanggap. Pulang sulat, huling testamento. Ngunit may bagong tanong. Kung tinawag ng ninuno ang mga tsuwa, bakit nagbago ang mensahe sa dingding? Upang balaan ang buhay. Sino o ano ang tumatawag ngayon? At kung sila ang susunod ay hindi lamang banta, kundi hula. Baka ang pagkawala ay simula pa lamang. Sinarahan ang shophouse. Nakapako ang bintana. May opisyal na abiso sa pinto. Sa autoridad, saradong krimen ito. Sa kapitbahay, sugat na hindi gagaling. Tumatawid ang tao sa kabila ng kalye. Maagang nagliligpit ang mga tinderong takot mag-overtime. At kahit sa ingay ng pamilihan, nananatili ang aninong hindi matinag. Ngunit hindi doon natapos. Makalipas ang ilang buwan, sa susunod na gutom na buwan, mulang nabuhay ang balita. May usok na kumikindat sa gilid ng pinakong bintana. May nagsabi ng mahinang kaluskos ng upuan sa kahoy at ng pagpatong ng mangkok sa mesa. Isang gabi, may mga batang naglalaro na nagsabing may pulang titik na lumiliyab sa itaas na dingding, malabo, nanginginig na parang apoy. Ngunit iisa ang nabasa. Paparating sila. Imahinasyon man, ilusyon, o kung ano pa, hindi masabi. Tumanggi ang pulis na buksan muli. Nanatili ang mga tabla. Napudpod ang abiso sa ulan. Ngunit lumakas ang bulong. Hindi basta umalis ang mga tsuwa, may pinasimulan sila. Isang bagay na hindi pa tapos. At ayon sa lokal, nakatayo pa rin ang bahay. Nakapinid ang pinto. Mabigat ang usok na di mahawi. Huwag kang tititig ng matagal sa bintana. Huwag kang hihinto sa harap. Huwag ka nang makinig sa parool ng hangin. Dahil kung minsang tumawag ang mga ninuno sa mga tsuwa, sinong makapagsasabing hindi pa sila tumatawag ngayon? At kung tumatawag sila, hindi ano ang nangyari noong 1962 ang tanong, kundi sino ang sasagot ngayon?